Ako ay isinumpa ng iba na hindi kailanman mamamatay. Ngunit hindi ito tunay na walang hanggang buhay. Sa halip ay muling isinisilang ako dala ang lahat ng alaala sa bawat kamatayan. Ngunit maaari lamang akong isilang bilang sariling mga inapo. Dahil dito maraming beses akong isinilang bilang sariling apo. Sa pagharap sa lalaking nasa aking harapan. Hindi ko alam kung tatawagin ko ba siyang anak o ama. Pagod na ako sa ganitong siklo. Kaya sinubukan kong mabuhay ng mas matagal. Upang takasan ang masakit na walang hanggang buhay. Ngunit sa landas ng paghahanap ko ng mahabang buhay. Natuklasan ko ang isang nakakagulat na lihim. Iyon ay ang katotohanang maaaring magsanay ng kultibasyon sa mundong ito. Ngunit ang buhay sa pagkakataong ito ay umabot na sa wakas. Subalit sa pagkakataong ito ay hindi na ako natatakot sa muling pagsilang. Sa halip ay puno ng pananabik. Muling isilang. Ako ay naging anak ng apo ko sa nakaraang buhay. Sa tulong ng mga alaala ng nakaraang buhay. Sa edad na 30 ay umabot na ako sa antas ng likas na mandirigma. Ngunit ang pagsasanay sa martial arts ay para lamang sa pagpapalakas ng katawan. Kaya puno ng pag-asa kong hinanap ang paraan ng kultibasyon. Ngunit nalaman kong kailangan ng espiritual na ugat upang magsanay. At tanging mga pamilyang kultibador lamang ang nagkakaroon nito. Samantalang ang mga mortal ay mananatiling mortal sa bawat salinlahi. Hindi ako pumapayag. Bakit sila lamang ang maaaring maglakbay sa langit at lupa? Samantalang kaming mga mortal ay parang palakang nasa ilalim ng balon. Kaya nakabuo ako ng isang mapangahas na plano. Iyon ay ang makipag-asawa sa anak ng pamilyang kultibador. Upang lumitaw din ang espiritual na ugat sa aming pamilya. Sa ganitong paraan magagamit ko ang sumpa ng muling pagsilang. Upang tahakin ang landas ng kultibasyon. Ngunit agad ding sumunod ang mga problema. Ang mga kultibador ay nais lamang makipag-isa sa kapwa kultibador. Ang mga pamilyang kultibador ay nakikipagkasal lamang sa kapwa nila pamilya. Ang pamilyang mortal na nais mapang-asawa ang anak ng pamilyang kultibador ay isang ganap na ilusyon lamang. Kaya ginamit ko ang lahat ng paraan at inialay ang karamihan ng aming ari-arian. At kusang lumagda sa isang 20 taong kontrata ng pagkaalipin. Doon lamang napilitang pumayag ang pamilyang kultibador na Chen. At pumayag na ipakasal ang isang babaeng mula sa sangay. Sa aking panganay na apo. Sa puntong ito ang aking buhay sa pagkakataong ito ay muling malapit ng magwakas. Ipinagkatiwala ko ang buong pamilya sa aking panganay na apo na si Fang Mingcheng. Umaasa akong sa susunod na paggising ko ay magiging anak niya ako. Dapat ay may espiritual na ugat. Muling pagsilang. Ako na ngayon ay ika-11 salinlahi ng pamilyang Fang. Sa buhay na ito ang pangalan ko ay Fang Shu. Ang nakapanghihinayang ay, hanggang ngayon ay wala pa ring isinilang na may espiritual na ugat sa pamilyang Fang. Ngunit hindi bumagsak ang kalagayan ng pamilya Fang. Sa halip ay lumaki bilang isang pamilyang may mahigit 1,000 miyembro. Ang mga negosyo ng pamilya ay kumalat sa buong Ganzhou. At kilala pa bilang isang bantog na angkan ng martial arts sa Ganzhou. Lumapit ako sa salamin ng bihisan. Isang gwapong binata ang nasal ayan sa salamin. Huling nagkaroon ako ng kumpiyansa. Sa ganitong anyo, sapat na ito upang makaakit ng isang binibini mula sa pamilyang kultibador. Tama, ang layunin ko sa buhay na ito ay mapang-asawa. Ang isang babae mula sa pamilyang kultibador. Bagamat ako ay muling isinilang. Hindi ko naman nakalimutan ang karanasan ko sa martial arts mula sa nakaraang buhay. Ang ilang mga teknik ay ilang dosenang ulit ko lamang sinanay. Ay agad nang umabot sa ganap na antas. Sa tulong ng karanasan sa martial arts, mabilis akong naging batang pinuno ng pamilya. At sa edad na 18, ay pumasok na ako sa antas ng unang uri ng mandirigma. Matapos magtanong-tanong sa iba-ibang panig, natuklasan ko ang mas maraming bakas ng mga kultibador. 50 li sa timog ng Lingxi, ay isang misteryosong bangin na tinatawag na Fangyan Valley, na laging nababalutan ng makapal na hamog. Madalas makita ng mga mangangahoy ang mga taong pumapasok at lumalabas sa lambak. Paminsan-minsan ay may nakikitang mga immortal na lumilipad papasok sa lambak. Malamang na iyon ang himpilan ng pamilyang kultibador na Su. Pagkalipas ng 3 araw binili ko ang isang matandang tindahan ng pulbos sa Lingcheng. At naglunsad ng bagong produkto na tinawag na pabango. Pagkalabas nito ay agad na naubos. Ang kaalaman tungkol sa pabango ay bigla na lamang lumitaw sa aking isipan. Hindi ko rin alam kung saan ko natutunan ang mga kaalamang ito. Ngunit alam kong ang pabango ay tiyak na magugustuhan ng mga babae. At mas mainam ito kaysa sa tradisyonal na pulbos. Naniniwala akong tiyak nitong maakit ang mga babaeng kultibador. Pagkalipas ng 1 buwan, iniulat sa akin ng bagong katiwala ng Zhengxiang Pavilion na si Fang Yuan. Ginoo, ang target numero 1 at numero 2 ay ikatlong beses nang bumibili ng pabango kamakailan. Pareho nilang sinasabing Su ang apelyido nila. Sa tingin ng inyong lingkod, malamang na sila ay mula sa pamilyang Su. At napakalaki ng kanilang ginagastos. Sa tuwing dumarating sila ay binibili ang lahat ng pabango. Matapos marinig ito pakiramdam ko ay tama na ang panahon. Kaya nagpa siya akong simulan ng ikalawang yugto ng plano. Pagkatapos ay iniutos ko, kapag bumalik sila sa susunod, ikalat mo ang balita na may bagong pabango. Kahit gaano pa kataas ang alok ay huwag kang magbenta. Humanap ka ng paraan upang dalhin sila sa akin. Pagkalipas ng 3 araw, isang marangyang karwaheng hinihila ng 4 na malalaking kabayo ang huminto sa harap ng Zhengxiang Pavilion. 2 dalagitang nasa murang edad ang marahang bumaba. Ang isa ay nakasuot ng pulang kasuotan. May hugis itlog ang mukha. Pinong-pinong ang mga anyo.
Ang isa naman ay nakasuot ng lilang bestida. May kaakit-akit na hubog ng katawan. May malamig at marikit na anyo. Tama ang hinala ni Fang Yuan. Sila nga ay mula sa pamilyang So ng Fangyan Valley. Ang nakapulang kasuotan ay nagngangalang Su Qing. Ang nakalilang bestida ay si Su Qingyao. Sila ay magkapatid sa ama ngunit magkaiba ang ina, kung saan ang nakatatandang si Su Qingyuan ang namunguna. Pagkapasok nila, agad na tinukoy ni Su Qingyuan na bibili siya ng pabango. Dalawang marangal na panauhin taus-puso akong humihingi ng paumanhin. Kakatapos lamang maubos ang pabango ng aming munting tindahan. Pansamantalang walang stock, Katie wala, hindi kami nagkukulang sa pilak. Huwag mo kaming lokohin. Talaga bang ubos na ang pabango? Lubos na totoo, nangangahas si Fang na manumpa sa langit. Wala na talaga ang pabango. Ngunit ano, mayroon pa sanang isang uri, na natatangi at walang katulad sa buong mundo. Ngunit ito ay hindi ipinagbibili. Walang bagay sa mundong hindi ipinagbibili. Ang tanong lamang ay kung sapat ang pilak. Nagkataon pa, na ang pinakamarami sa amin ay pilak. Katie wala banggitin mo ang presyo. Binibini, inaapi ninyo ang munting matandang ito. Paulit-ulit akong pinaalalahanan ng aking batang Panginoon. Ang pabangong iyon ay ibinibigay lamang sa itinadhana, hindi maaaring ilabas upang ipagbili. Sa ilalim ng mahusay na paggabay ni Fang Yuan, tunay ngang nahulog sa bitag ang dalawa. Pagkalipas ng isang kapat na oras, dinala sila ni Fang Yuan sa isang marikit na bakuran. Ngunit bago pa man makapasok, narinig na ng magkapatid na So ang mga tunog ng chin mula sa likuran. Ang himig ay maringal at likas ang daloy. Sa pagkarinig ng napakagandang tugtugin, hindi napigil ang malubog ng magkapatid na So ang kanilang sarili dito. Hanggang sa unti-unting hamina at naglaho ang tunog ng chin. Saka lamang nagising na tila nawawala sa ulirat ang magkapatid na So. Dalhin mo kami agad upang makita ang inyong binatang Panginoon. Naglakad pasulong, hanggang sa makarating sa 8 sulok na pavilion sa gitna ng hardin. Isang binatang may mukhang kasing kinis ng jade ang kanilang nakita. Maayos na nakaupo sa harap ng mesa ng Chin. Marahang inaayos at tinutono ang isang sinaunang Chin. Ang may sensing planong inilatag ko para sa magkapatid na So, ay nagsimula ng magbunga ng pambihirang epekto. Sa murang edad ng kabataan, aling dalaga ang hindi nagkikimkim ng pag-ibig. Kahit pa malinaw na alam nilang isang mortal lamang ang nasa harapan. Hindi pa rin naiwasang makaramdam ng kaunting tibok ng puso ang magkapatid na So. Bahagya akong natigilan bago magkunwaring nagtataka at magtanong. Katie walang Fang, sino ang dalawang ito? Ayon sa naunang napag-usapan, ipinaliwanag ni Fang Yuan ang kanilang pakay, at kasabay na binanggit ang tungkol sa pabango at sa itinadhanang tao. Pagkarinig ko ay nagpakita ako ng banayad ng ngiti, at inanyayahan silang umupo sa mga banig. Si Su Qing ay agad dumiretso sa paksa. Nandito kami ngayon dahil sa uri ng natatanging pabango na iyon, sinabi ni binatang Fang, na ang pabangong ito ay ibinibigay lamang sa itinadhana. Hindi namin alam kung sino ang tinutukoy mong itinadhanang tao. Matapos marinig ito ay nanahimik ako sandali. Pagkatapos ay sa mababang tinig ay sinabi ko sa dalawa. Ang isang malungkot ngunit magandang kwento ng pag-ibig. Noon ay may isang dukhang binata at isang dalagang mula sa mayamang angkan na nagmahalan. Ngunit sila ay sapilitang pinaghiwalay ng ama ng dalaga. Matapos mapahiya ang binata ay nagsumikap siyang magsanay ng martial arts. At kalaunan ay naging isang dakilang likas na maestro. Samantalang ang dalagang mayaman ay napilitang ipakasal sa isang mataas na pamilya. Mula noon ay nabuhay siyang puno ng dalamhati, at maagang pumanaw, bago siya bawian ng buhay bilang paggunita sa bigong pag-ibig. Gumawa siya ng isang pabangong natatangi at walang kapantay sa mundo, at pinangalanan itong Jin Feng Yulu. Pagkatapos ay nagsimula akong bigkasin. Sa pagtagpo ng gintong hangin at hamog na jade, ay hihigit sa hindi mabilang na pag-ibig sa mundo. Ang lamang ay parang tubig. Ang takdang sandali ay tila panaginip. Hindi matiis lingunin ang daang pauwi sa tulay ng gansa. Kung ang dalawang puso ay magtatagal, bakit pa kailangan ng araw-araw na magkasama? Ang malumanay na damdamin sa mga taluntod ng Kakiausian ay agad na tumimo sa murang puso ni Su Qingyao. Nakinig siya na may luha sa mga mata, samantalang si Su Qingyuan ay nanatiling kalmado. Bahagya lamang lamambat ang kanyang tingin. Nang makita ito ay lihim akong tumango sa aking isipan. Sa huli ay sadya akong nagbuntong hininga at nagsabi, ano nga ba ang pag-ibig sa mundo, na kayang aipataya ang buhay at kamatayan? Jin Feng Yulu ay ibinibigay lamang sa tunay na nakauunawa ng pag-ibig. Dalawang binibini, sa tingin ba ninyo kayo ang itinadhana? Nagkatinginan sina Su Qingyuan at Su Qingyao. Pareho silang umiling. Sila ay isinilang sa pamilyang kultibador. At kailanman ay hindi naranasan ang pag-ibig. Ang pag-aasawa ay itinatalaga ng mga nakatatanda. Walang puwang ang damdaming pag-ibig. Marahan akong bamantong hininga at nagsabi ng may pagsisisi. Paumanhin, mukhang wala ngang tadhana ang Jin Feng Yulu sa inyo. Bamuka ang bibig ni Su Qingyao na tila may sasabihin. Ngunit hinayla siya ni Su Qingyuan sa tabi. Kaya napilitan siyang muling tumahimik. Binatang Ginoo, kami ay nakarinig ng isang napakagandang kwento. At ito ay isang malaking pakinabang na rin. Dahil wala kaming tadhana rito ay hindi na kami magpipilit. Mabilis na bumalik sa kalmado si Su Qingyuan. Ngunit mayroon akong isang walang galang na kahilingan. Nais kong itanong kung ang binata ay may balakbang. Ibigay ang formula ng pabango. Talagang kahanga-hanga. Inaamin kong ako ay naaakit sa inyo. Ngunit hindi rin pala kayo basta-basta. Pati ang aking pinakamahalagang bagay ay inyong pinagnasaan.
Mukhang ang lahat ng romantikong bagay na ito ay hindi pa rin kayang gisingin ang damdamin ng mga kultibador. Biglang may pumasok na isang ideya sa aking isipan. Agad akong nagkunwaring matatag at umiling. Ang formula ng pabango ay pamana ng aking mga ninuno. Hindi ito maaaring ibigay sa mga tagalabas. Katatapos ko pa lamang magsalita nang may biglang marahas na tinig mula sa labas. Ang lalaking kutsero ay biglang humakbang pasulong. Punong-puno ng hanggarang pumatay ang kanyang mga mata. Huwag kang bastos, umatras ka. Isang salita lamang ni Su Qingyuan ay umatras ang kutsero at siya ay humingi ng paumanhin. Walang galang ang aking tauhan. Nabigla kayo binata, bahagya akong ngumiti, ayos lamang. Ang isang kalahating hakbang na likas ay wala ring magagawa sa akin. Kung hindi magkasundo sa usapan, ay gagamit agad ng dahas. Sa aking pananaw ang ganitong paraan ay napakasama. Madaling magdala ng kapahamakan sa pamilya. Ikaw lang. Sa wakas ay galit na sumingit si Su Qingyao. Kalmado akong umiling. Ako ba? Syempre hindi. Ngunit napakalawak ng mundo. Laging may mga hindi ninyo kayang banggin. Kahit pa ang pamilyang Su ay isang pamilyang kultibador. Biglang nagbago ang anyo ni Su Qingyuan. Paano mo nalaman ang aming pinagmulan? Payapa kong sinabi. Ang makapagpapasunod sa isang kalahating hakbang na likas na eksperto. Upang kusang maging kutsero. At pareho pang Su ang apelyido ng dalawang binibini. At taglay ang malaing kantong kagandahan. Wala akong maisip sa buong Ganzhou bukod sa pamilyang Su ng mga kultibador na may kakayahang tumugma sa lahat ng kondisyong ito. Ganun pala, matapos marinig ang aking paliwanag ay lamambat ang anyo ni Su Qingyuan. Samantalang si Su Qingyao sa tabi ay nakaramdam ng tuwa, may bahid ng pagmamataas sa kanyang mukha, sapagkat wala pang gumamit ng salitang malaing kanto upang ilarawan siya. Mukhang mas payak pa rin ang pag-iisip ng nakababatang kapatid. Samantala ang nakatatandang si Su Qingyuan ay bumalik sa pangunahing paksa. Binatang Fang, ang formula ng pabango ay nais kong makuha. Mangyaring magbigay ka ng halaga. Napakatatag ng kanyang tinig. May anyong hindi titigil hanggat hindi nakakamit. Pagkarinig nito ay mabilis akong nag-isip. Sa ngayon tila ang tunay na halaga ng pabango ay lampas pa sa aking inaasahan. Ngunit ito ay mas kapakipakinabang sa akin. Ayokong sumalungat sa kagustuhan ng mga ninuno. Hindi maaaring ipagbili ang formula. Ngunit maaari tayong magtulungan. Paano ang pagtutulungan? Biglang lumiwanag ang mga mata ni Su Qingyuan at agad nagtanong. Ang dahilan kung bakit labis niyang pinipilit ang formula ay napakasimple, upang kumita ng mga espiritual na bato. Sa paningin ng mga mortal ang pamilyang Su ay nasa tuktok, ngunit sa buong mundo ng kultibasyon, ang pamilyang Su ay nasa pinakailalim ng kadena. Bahagyang mas mataas lamang kaysa sa mga nag-iisang kultibador. Sa kabuuan ay may iilang dosenang kultibador lamang. Ang pinakamataas na antas ay nasa ikasyam na yugto ng paghinga. Taon-taon umaasa lamang ang pamilyang Su sa 20 munang espiritual na bukirin. At sa paggawa ng ilang anteng-anteng, pati sa pagpipino ng mga espiritual na material upang kumita. Sa loob ng isang taon ay halos 1,000 espiritual na bato lamang ang kita. Sapat lamang para sa pangangailangan ng mga kultibador ng pamilya. Napakahigpit ng kanilang pamumuhay, kaya matapos magamit ni Su Qingyuan ang pabango, mabilis niyang napansin ang pagkakataong pang negosyo. Matapos ang ilang araw ng pagsubok, mas lalo siyang naging tiyak sa kanyang hinala. Malaki ang potensyal ng pabangong ito. Sa mundo ng kultibasyon, maraming paraan ang mga babaeng kultibador upang panatilihing mabango ang kanilang katawan buong araw. Halimbawa ang ilang baisiyangdan. Kapag uminom ng isa ay masisiguro na buong taon ay may matapang na natural na bango. Ngunit ang isang baisiyangdan ay nagkakahalaga ng 10 espiritual na bato. Karamihan sa mga babaeng nasa yugto ng paghinga ay hindi kayang bumili. Samantalang ang isang malaking bote ng pabango na nagkakahalaga ng isang espiritual na bato ay maaaring gamitin ng buong isang taon. Pinag-isipang mabuti ito ni Su Qingyuan. Ang kitang 100 hanggang 80 espiritual na bato sa isang taon ay walang problema. Kung ganoon, ang kita mula sa bentahan ng pabango ay katumbas ng 1/10 ng taunang kita ng buong angkan. Isa itong napakalaking tubo, ngunit malinaw na alam ni Su Qingyuan na kapag napansin din ito ng iba sa pamilyang Su, maging ako man o silang magkapatid, ay hindi makakapag-ingat ng formula ng pabango. Kaya matagal nang napag-usapan ni na Su Qingyuan at ng kanyang kapatid. Habang hindi pa nabubunyag ang pabango, kikita hanggat maaari, sa pagtingin sa sabik ng mga mukha ng magkapatid na Su. Bahagya akong ngumiti at nagsalita. Ako ang bahala sa paggawa ng pabango. Kayo ang bahala sa pagbebenta. Pantay ang hati sa kita. Agad na umiling si Su Qingyuan nang marinig ito. Masyadong mataas ang kalahati ng kita. Pinakamataas ay 80-20, 8 bahagi sa akin. Pagkalipas ng kalahating oras, matapos ang isang magalang at palakaibigang pag-uusap, sa huli ay napagkasunduan ng magkabilang panig ang hatian na 3-7. Matapos maging matagumpay ang negosasyon, hindi ko na malayang lalo ko nang napalapit ang ugnayan ko sa magkapatid na Su. Ito rin ang naisip ko kanina lamang. Ang usaping damdamin ay hindi maaaring madaliin. Kailangan itong linangin ng may tiyaga. Sa isang iglap ay lumipas ang 4 na buwan. Sa panahong iyon, kaming tatlo ay kumita ng malaki. Higit na lampas sa dating inaasahan. Ngunit ang magkapatid ay nanatiling malungkot. Buong araw ay nakasimangot dahil ang formula ng pabango ay nabasag na ng ibang mga kultibador. Kung ihahambing sa pag-alkaymaya, napakadaling gawin ng pabango. Ngunit wala akong gaanong pakialam. Dahil sa 4 na buwang magkasama araw-araw,
Ang relasyon ko sa magkapatid na Su ay mabilis na umunlad. Ang nakababatang si Su Qingyao ay tuluyang nahulog ang loob sa akin. Nalubog na siya sa ikot ng pag-ibig at hindi na makawala. Ang bilis ng pag-usad ay may dahilan. Una ay dahil sa aking maingat na pagpaplano. Ikalawa ay dahil sa mga lihim ng panliligaw. Halimbawa ang isa sa mga salitang pag-ibig. Kung siya ay walang karanasan sa mundo, dalhin mo siya upang makita ang lahat ng karangyan. Kung siya naman ay puno ng pagod at sugat, dalhin mo siya upang sumakay sa paikat na carousel. Sa loob ng isang payak at tahimik na silid, maingat na binibilang ni Su Qingyuan ang mga espiritual na bato na nakatambak na parang maliit na bundok. Sa sandaling ito si Su Qingyao na nakaupo sa tabi, ay biglang nagreklamo ng puno ng pagkainip. Ate Qingyuan, tigilan mo na ang pagbibilang. Kabuang 854 na espiritual na bato iyon. Ilang dosenang beses mo na iyong nabilang. Hindi ka pa ba nagsasawa? Ngunit hindi siya pinansin ni Su Qingyuan. Patuloy pa rin siyang nagbibilang ng dahan-dahan. Dahil dito ay napasigaw si Su Qingyao sa sobrang inis. Sinabi ni Kuya Fang Shu, na sapat na ang ibigay sa kanya na 240. Ang natitirang sukli ay hindi na niya kukunin. Itinuturing na kabayaran sa atin. Biglang tumigil si Su Qing sa ginagawa niya. Tumingin siya ng diretso sa kanyang kapatid. May pagtataka sa kanyang mga mata. Si Su Qingyao ay mayabang na nagsalita. Sinabi sa akin ni Kuya Fang Shu kahapon. Dahil hindi na maaaring ipagpatuloy ang bentahan ng pabango. Kaya nagpasya siyang huwag na kunin ang sukli. Bilang kabayaran sa ating dalawa. Umiling si Su Qing nang marinig ito. Ayokong tanggapin ang kanyang kabayaran. Gusto ko pang kumita ng ilan pang beses. Pagkasabi nito ay biglang nagbago ang mukha ni Su Qingyao. Gusto mo bang mamatay? Sinabi na ni Kuya Fang Shu. Na tayo ay nakapansin na ng malaking yaman. Kung ipagpapatuloy pa ay malalagay sa panganib ang buhay. Sa bawat tatlong salita ay laging si Kuya Fang Shu ang banggit. Mas mabuti pang pakasalan mo na lang siya. Pagkasabi nito ay namula agad sa hiya si Su Qingyao. Matapang na tumapak at pabirong nagalit. Mukha kang alipin ng pera. Hindi na kita kakausapin. Sa sandaling ito ay pumasok ako sa silid dala ang lalagyan ng pagkain. Sakto kong narinig ang sinabi niya. Hindi ko napigil ang ngumiti at magsabi. Ano na naman ang pinagtatalunan ninyong dalawa? Habang sinasabi ito ay inilapag ko ang lalagyan sa mesa. Kuya Fang Shu, ano naman ang masarap na ginawa mo ngayon? Masayang tumakbo si Su Qingyao papunta sa akin. Habang mausisang binubuksan ang lalagyan ng pagkain. Marami rin akong pinaghirapan sa paggawa nito. Tinawag ko itong cake. Tikman mo kung masarap. Habang sinasabi ito ay kumuha ako ng isang piraso mula sa lalagyan. At inilapit ang malambot na cake na may dilaw ng itlog sa bibig ni Su Qingyao. Sa pagharap sa aking pagpapakain, walang kahit kaunting pagtutol si Su Qingyao. May nahuhumaling ng ngiti siyang ibinuka ang bibig at kinagat ito. Napakasarap, Ate Qingyuan. Ikaw rin tikman mo na. Kung ikukumpara sa masiglang kapatid, si Su Qingyuan ay nanatiling kalmado. Maingat siyang kumuha mula sa lalagyan ng isang pirasong cake at dahan-daang tinikman. Sinamantala ni Su Qingyao ang pagkakataon upang magsumbong. Kuya Fang Shu, hindi pa rin sumusuko si Ate Qingyuan. Gusto pa rin niyang magbenta ng pabango sa pamilihan. Pagkarinig nito ay bahagyang nagbago ang aking mukha at tumingin ako kay Su Qingyuan. At seryosong nagtanong, totoo ba ang sinabi niya? Hindi mo ba alam kung gaano ito kapanganib? Gusto ko lang talagang kumita pa ng kaunti. Bagamat halatang ayaw ni Su Qingyuan. Ang kanyang pagtutol ay lalong hamina. Nang makita ito ay wala akong magawa kundi umiling. Kahit gusto mo pa ay hindi na natin ito may pagpapatuloy. Kung tama ang hinala ko, napansin na tayo ng panig ng Fangyan Valley. Agad na nataranta ang magkapatid nang marinig ito. Wala silang anumang pagdududa sa aking sinabi. Sa loob ng ilang buwan, ang aking imahe na walang palyang plano ay malalim nang nakatanim sa kanila. Nang makita ko silang labis na nagpanik ay napangiti ako. Huwag kayong magpanik, maaaring isa pa itong mabuting bagay. May kailangan din akong gawin sa Fangyan Valley. Namutla sa takot si Su Qingyao. Agad siyang nagpayo, Kuya Fang Shu, huwag na huwag kang pupunta sa aming pamilya. Napakabangis ng aking lolo, baka sa isang galit ay mapatay ka niya. Mas mabuti pang tumakas ka na. Pagkarinig nito ay kalmado akong nagtanong pabalik, bakit ako tatakas? Wala naman akong ginawang masama. At saka, kung hindi ako pupunta sa Fangyan Valley, paano ako hihingi ng kamay sa pamilyang Su? Pagkasabi nito ay biglang natigilan ang magkapatid. Matapos ang mahabang sandali, mahinang lumapit si Su Qingyao at may pag-asang nagtanong. Kuya Fang Shu, sinabi mong pupunta ka upang manligaw. Dumaan ang aking tingin sa kanilang dalawa. At sa huli ay huminto kay Su Qingyao habang mariing nagsalita. Qingyao, nais kitang pakasalan.